Hi riders, Tripco TVPH nagbabalik for another vlog. And i-share ko lang po sa inyo guys yung damage na nangyari dito sa aking scooter na pinaka-iingat-ingatan ko, and hindi po talaga maiwasan na nangyayari po talaga. Natumba po ang aking Easy Ride 150N. Meron po siyang naging konting damage. Nagkaroon po siya dito ng mga scratches dito. And dito po natumba po siya kasi nagkamali po ng pag-stand. So I suggest dun po sa mga nag-iingat doon sa kanilang mga motor, I suggest po na ang pag po tayo ay mag-i-stand ng motor, ugaliin po natin na ang i-stand po natin yung pong center stand. Kasi minsan po itong side stand, minsan po sa pagmamadali natin, hindi po natin namamalayan na hindi pa pala fully open yung pong side stand. So pag hindi po siya fully open, kaunting madali mo lang po siya, talagang matutumba po siya. And ito nga po yung naging damage, medyo may gas-gas. Buti nga po ito, hindi po ito nabasag, gas-gas lang. At ang isa pong medyo talagang na-damage is ito pong lever. Nabali po, so naputol. So no choice na po tayo dyan. And papalitan po natin ng lever. So marami naman pong available na accessories, parts na compatible po dito, kagaya po nung ginagamit nung iba na pang NMAX. So sa case po ni Tripco TV, umorder din po ako nito pong domino. Ewan ko, hindi naman po siguro to yung original na domino, no? Pero para sa akin, swak na po ito. Susubukan po nating palitan ito pong lever. And bukod po doon, naisipan ko na rin po na palitan na rin po ng mga body bolts. Kumbaga parang dagdag accessories, kaunting upgrade. Kasi yung pong stock na bolts dito, kinakalawang po yan eh. And lalong lalo po dito sa may fender, madali pong kalawangin yan. So papalitan po natin ng hang na silver, kasi ito po yung naisip ko at talagang nababagay. Instead of yung pong gold ang ating gamitin, yun pong silver na hang ang ating ilalagay dito. Ito po yung ibang bolts, kasi magkakaiba po yan. Meron pong malaki. Ito po ang para dun sa body bolt, dun sa mga sa fairings. Ito naman po ewan ko, malaman ko po dun sa anak ko kung saan niya kakabit to. And ito po yung lever screw. So bukod po yun. So papalitan din po natin yung silver na nakalagay dito, Honda Raider NMAX. Okay. So pwede rin po dito kasi compatible po ang ilang accessories ng NMAX dito po sa ating Easy Ride 150N. So wag na po natin patagalin ito, and umpisahan na po natin. So yan, sinusukot natin yung
lever na domino. Tama lang ano. Masyado. Well, fit naman siya. Tingnan natin kung kakasya yung lever bolt. Kung hindi, no choice tayo. Yung stock ang ating gagamitin. Maganda ngayon kasi tumerno dito sa bolt dito sa fluid reservoir. Tama po lang pa. Ibigit. Siya ay domino. Hindi, okay naman. Okay, maganda naman. Testing mo ay ikot. Mas bumagay siya. Testing natin. Hindi. Oh yeah, okay naman. So higpitan mo na lang. Huwag mo na lang masyadong kahigpitan kasi baka naman ito mabasag. Kasi ito, palagay ko hindi naman to steel eh. Baka yan na yung mga pundido. Pag nagkamali ka ng higpit dyan, basag yan. Maganda kasi bumagay siya dito. Kasi naka ano din siya eh. Nakahang din. Domino. Okay, mas masarap hawakan siya ngayon compared dun sa stock. Yun, bumabalik na. Kasi pag napahigpit po ang inyong bolt dito, hindi ito babalik. So, yan. Medyo masarap po ngayon hawakan compared dun sa stock. Masarap po siyang pindut-pindutin. Parang yung racing board din. Kasi yung isa medyo parang ewan ko, pero para sa akin mas masarap hawakan to. Ito na lang medyo higpitan mo kasi baka ano natin malaglag eh. Lalangisan na lang or grasa para babalik siya. So start lang natin. So i-check lang kung umiilaw yung brake. Pag sa likod. Ayun sa una. Ayun, so yan umiilaw. Talagang nakakatuwang mag-upgrade, magdagdag accessories ano. Pero doon lang muna ako sa mga simple ano. Saka ako na dadagdagan ng iba pang accessories yan. And next accessories na ilalagay ko dito is yung mini driving light. So iniisip ko lang kasi talaga kung saan ko pwedeng ilagay yung bracket. Wala pa lang akong time para dalhin ito sa shop. Pero papapalitan ko ito at lalagyan ko nung mini driving lights. Kasi dagdag forma, dagdag safety na rin. Kasi minsan hindi mo maiiwasan, lalabas ka rin ng gabi eh. And yung stock na ilaw nito, talagang sobrang hina. Talagang obligado ka na maglagay ng mini driving lights. Kasi yung mini driving lights, hindi mo rin lang naman sa gabi pwedeng gamitin yun. Magagamit mo rin siya sa araw for safety and security reasons. Kasi pag ikaw ay nananakbo sa highway, mas magandang bukas yun kasi para kitang-kita ka ng mga kasalubong mo. So guys, ipakita ko sa inyo yung finished product nitong ginawa kong konting upgrade lang naman. Hindi naman actually upgrade sa engine, dun sa gilid. Kasi nga, ito pong aking easy red nito is all stock. Hindi po ako nag-upgrade ng gilid niya or nagmo-modify. Kasi satisfied na po ako dito sa performance nito. So ipakita ko lang po kung ano yung aking mga ginawa dito. So umpisahan po natin dito sa likod. Yan po. Yan, kung mapapansin nyo, yung pong lahat ng body bolts nya, yan sa ilalim,
dito sa gilid. Yan. Yan po. Pinalitan ko po siya nung silver na hang. So yan po yung dito po sa may yan, sa may fender sa ilalim. Kasi prone po siya sa corrosion. Gawa ng siyempre yan po yung laging tinatalsikan ng mga putik. Ano? So pinalitan ko po siya nung hang na silver. Tapos dito po sa ito po yan, medyo itinerno ko na po dun sa ating mugs kasi gold yung mugs, so nilagyan ko na lang po nito na big head na gold din para magkaroon ng counting accent na. So yan po. Tapos ito pong yan pong lever, pinalitan ko po siya nung domino kasi nabali po siya, natumba po yung motor ko noon, napilitan po akong palitan. Then isinabay ko na rin po yung mga bolts na in-order ko siya online. So yan po, papakita ko sa inyo ang kondisyon ng aking Easy Ride 150N, all stock, wala po akong binabago. So yan po. So far ito pa lang po yung aking mga dagdag accessories na inilagay dyan. Ito pong top box, bracket, yan. Hindi ko lang po inilalagay yung aking top box kasi nilalagay ko lang po siya pag yung ako'y nagra-ride at meron po akong bibilhin. So yan po, Easy Ride 150N, all stock. So nakuha ko po siya noong January and almost 7 months na po. So ayan po yung pinalitan ko. So yung pong lever, tapos ito pong yan, yung mga bolts na yan. So ayan, mapapansin nyo, terno siya, black, silver, black, silver, black. So ayan po, kita nyo naman. So yan pong bolt dyan sa dibdib, bala ko pong palitan ng big head. So o-order na lang po uli ako at isasabay ko na lang po kung ano man yung maisip ko na idadagdag ko pa dito na screw. Kasi siyempre mas makakamura ako kapag madami po ang in-order ko na screw or yung body bolts online. So yan po siya, yan po ang kanyang kondisyon ngayon. All stock, ano, wala po akong binabago dyan. And sa dami na po ng takbo nito, puro long drive po, cool na cool po at smooth na smooth po ang takbo ng ating Easy Ride 150N. Wala po akong experience na slide, yung dragging na sinasabi nila. Kung nakita nyo po yung aking inakyat ito sa Jariel's Peak, ano, puro ahon po yun na only banking kayo doon. So guys, kung trip nyo na mag banking dyan, inirecommenda ko po sa inyo, puntahan nyo po yun papuntang Infanta. Napakasarap pong mag-motor doon. And doon po nung kami umaakyat, ano, kasi inoobserbahan ko po siya kung talagang siya ay mahihirapan kasi ahon po lahat yun And kung mapapansin nyo, tumatakbo po ako on an average speed na 50 to 60 kilometers per hour. Ahon po yun. And ang official weight ko po is 75 kilos. Hindi po nahirapan itong aking Easy Ride 150 sa pag-ahon, sa pag maneuver, very smooth po. Uphill and downhill, wala po ako masabi. Yung brake system niya, napakaganda po ng brake system. Considering na hindi naman po siya ABS, ano,
Nasa tamang pagpiga nyo lang po yan ng preno. Kahit po kayo hindi naka-ABS, basta marunong lang po kayong lumaro sa preno, mapapatigil nyo po siya ng tama, nang hindi po ako nag-slide yung gulong. Napakahisig pa rin. Almost 7 months na po ito. So yan, so, pakita ko sa inyo yung natakbo niya. So yan, 1,411 kilometers na po yung kanyang natatakbo. And simula po nung nakuha ko siya, puro long drive po ang ginagawa ko sa kanya. Kung nasundan niyo po yung aking channel, kung nasundan niyo po yung aking mga vlog, yung aking mga videos, makikita niyo po roon yung aking mga napuntahan gamit po itong Easy Ride 150M. So dito po sa part na ito, nag-iisip ako kung anong klase mga balls ang ilalagay. Siyempre, yung babagay dun po sa concept na ginagawa ko, kasi stock bolts po yung ginagamit yan, mga tornilyo. And kalimitan po yung ganyan, pag nagkamali-mali ka ng pihit yan, nabibilog yan, nakakalawang, re-stop. So bala ko pong palitan yan. And nag-iisip na lang po ako kung ano magandang ipalit yan na alternative sa stock na bolts. So yun guys, ito na lamang po muna. And kung nagustuhan niyo po ang video na ito, you like, share, and subscribe na rin po kayo kay Crypto TV PH. Click niyo na rin po yung notification bell para ma-update po kayo dun po sa mga susunod ko pa ng gagawin na video. Okay? So hanggang dito na lamang po muna uli, and I hope na magkita-kita tayo uli sa mga susunod kong video na gagawin. Ito na lamang po muna sa ngayon. And maraming salamat sa inyong panonood, and happy Sunday to all.